119 verse 97. So ang topic natin is an ideal day. Tignan natin sa Psalm 197 verse 97. Sabi niya, "Oh, how love I thy law. It is my meditation all the day." Oh, ulitin natin. Psalm 119 verse 97. 19, not 90. Sabi po dyan, "Oh, how love I thy law. It is my meditation all the day." Ayan po yung panalangin ni David. No? Na gano'n ang kanyang pag-ibig sa salita ng Panginoon. Eh sa atin naman, alam naman, mahal naman natin ang salita ng Panginoon. Hindi naman lilipas ang isang araw na hindi natin mabasa ang salita ng Diyos. Specifically, minsan sa Bible mismo, minsan sa Facebook, at hindi natin nakakalitan ng Panginoon sa gabi, kahit sa pagtulog, kahit sa paggising. No? An ideal day, napaganda sa isang araw na ang Panginoon kagad yung iyong pinuli. Kaya sabi ko nga kay Brother Richard, kahit sa paggising mo naman, hindi lang nasabi mga 2 oras sa panalangin. Minsan mo, paggising mo, Lord, salamat sa kalakasan pinagulong mo sa amin. O yan naman. That's it. Pagpalain mo ang buhay, pagpalain mo ang buong aral ko. Minsan nga kahit na simple, Lord, salamat po. Nagdesabli kahit na hindi ka nakaluhod o nakapikit, nakayuko. Minsan pag biglang pag-gising mo, ay Lord, salamat po. At gising ako. Minsan inam na yan sa Panginoon eh. Dahil alam naman niya ang tao eh. Alam naman niya ang tao, hindi naman tayo yung tao na dapat perfecto na nakakaluhod, pag-gising, luluhod pa, mag-pray. Tapos, minsan sa sobrang busy rin ng tao, alam ng Diyos ang mahalaga, kinilala mo siya sa araw na yun. Yung araw mo, inihanda mo para sa Panginoon. Kung minsan nga, nakalimutan mo na, naliko, minsan doon mo na siya alalahanin sa pagsakay mo. Pagsakay mo sa motor, pagsakay mo sa kotse mo, pagsakay mo ng jeep, papasok, o saan man, o paglalakad mo, o minsan nasa palengke ka na. Doon mo pa siya naalala. O mahalaga na alala mo ng Panginoon. Hindi siya nawawaglig sa puso mo sa loob ng isang araw. Kasi may mga tao na nakalimot sa Panginoon sa isang araw eh. Oh, how love I thy law, it is my meditation all the day. Panginoon, pagpalain mo pagkabasa niyo sa salita. Iwanagan mo ang aming isip, Panginoon, sa aming mensahe na pinagdala mo sa amin. In Jesus' name, sabi nito natin, as we begin each day, we must still be around at the end of the day, and what happens in between depends on how we start in the morning and how we end in the evening. So, una, napakahalaga sa atin sa pagbuhat pa lang ng araw mo. Nandun na kagad ang Panginoon sa buhay. Kaya sabi ko kay Christian, bago magluto, mag-pray mo. Mag-pray mo yung kinapay. Na-i-bless up kasi ano naman, minsan malugi man, minsan hindi man maubos siya, may matira man. Mahalaga, ibinigay mo sa Panginoon yan. Na may kagalakan ka. Inuna mo muna yung Panginoon panalangin, kapatid, kung anong trabaho meron tayo sa Panginoon. Kahit tayo naman nun, every morning, bago tayo magising dito, nag-devotion muna tayo. Nananalangin tayo pagtapos ng gabi. Inuuna natin siya. Kaya depende po sa atin yan kung paano mo start and then yung in-between nun, nasa sa'yo na yun. At mahalaga paggabi, dapat nandun ang Panginoon, inubuhay mo pa rin siya. Pinapasan. Huwag mong makaligtaan yun, kahit 30 seconds sa buhay mo. Ako, doon na ako, hindi kailangan mananangin yung kapatid. Sa totoo lang, sa totoong buhay. Walang Kristiyanong paggabi, lulod na matagal pa eh. Doon ako sa practicality ng buhay ng tao. Yung galing ka sa opisina, napagod ka. Lord, salamat po sa iyo. Kaya nakatulog ka na, mahalaga lagi mo sa kanalahan.
Hindi naman nire-report at 30 minutes, 10 minutes, wala naman ganun. Ang mahalaga, alalahanin mo siya sa umaga. In a way, kahit naman sa tanghali, naalala mo, Panginoon, nakakausap mo naman siya eh. Hindi naman kailangan lumuhod ka, pumipit ka, pumunta ka sa hindi. Anytime, kahit nag-drive ka ng motor, Brad. Habang nagmumotor ka, nakakausap mo pa rin, salamat ba? Sa lahat ng sitwasyon, kaibigan mo siya. Yun ang pinakamaganda sa atin, mga kapatid. An ideal day, when you wake up in the morning, remember His loving kindness. Sa umaga pa rin, di ba? Sa atin, alalahanin mo na napakabuti ng Panginoon sa atin. Tingnan niya, ang tao, natatakot kayo sa kamatayan tayo. Ang Panginoon nga, 33, namatay na siya. Ako nga, mga kaibigan ko, namatay na 20, mababa sa pasagod. Sa totoo lang, ang buhay ninyo, bonus ninyo. Yung nag-i-exist pa kayo ngayon, so much blessing na yan. Ano yung pwede ito sa akin ng ate ko eh? Ako, yung blue baby daw ako. Kasi yung ate Lumi ko, saksi yun. Nung pinanganak ako, nandun siya. Patay na ako. Di na ako humihinga. Wala na. Kaya, tinakbo na lang ako ni Tiyan Lorna sa ospital. Hinabot nila ako. Pero mga ilang na wala na kasi nangingitim na talaga ako. Patay na, wala nang hininga eh. Pagdating sa ospital doon, naripon pa. Kaya sabi sa akin ng tatay ko, ang term nila, napakaswerte yung bata. Kaya swerte yan. So, ano ba, kumbaga sa akin, ano ba yung nakatakot ko? Patay na nga ako eh. Nuri mo, meron pa akong 52 years sa buhay pa ako. Ano bang nakatakot ko sa buhay? Kayo, Brad, madami na mga kamag-anak nyo, mga kinipakay na, mas mga bata pa sa inyo. Bumabos ka na nga eh. So, ano bang ikakatakot mo? Bonus na yung buhay natin lahat. Kung titignan natin kapatid, yung pag-ibig ng Diyos sa atin is loving kindness. Yun lang ang titignan. Individual naman yan. Hindi naman sabihin kung sinamada pa lang. Ikaw, tignan mo yung sarili mo sa katayuan mo sa Panginoon. Huwag mong pakialaman yung pag-ibig ng Diyos sa iba. Yung pag-ibig ng Diyos sa sarili mo, pakialaman mo. Kasi, nandiyan ka eh. Yung pag-ibig niya sa iyo lahat. Kaya kung titignan mo sabihan, this is how we ought to live each day. Sa araw-araw ng buhay natin, yan ang titignan mo. Kung paano kami minamahal ng Panginoon. Kaya yung araw mo, magiging pagpapala yun. Kaya ba't kung titignan mo, huwag naman natin, ayaw natin mangyari yun sa bawat kapatiran. Kung titignan mo sa mga tao na nagmotor, ilan na aksidente sa motor. Pero iyan, ganyan ka, buhay ka pa. Isipin mo yung labing tayo sa testimony ni Brother Rick kagabi. Ilang beses siya nakakatulong, dapat patay na siya, muntik na siya malaglag sa bukid, o kaya masagasaan, o mabangga. Pareho lang din sa akin yan. Nung nag-drive ako ng taxi, grabe eh. Talang limama ako sa kasi pa yan, nabangga ako. Di ba ma? Kinawagan ko ba, pumunta pa kilay-kilay pa yan, no? Pumunta nun sa Makati Station, dalawa kami. Kasi sinamahan niya ako, nabangga ako eh. Tulala ako eh. May gabi na halos nakatulog na ako, may truck, tsarapan ko, buti ka ako, umilang, bumusin ako, nagising ako, may kabila. Wala na, sagpo ka na eh. Ganun na ako. Split seconds na lang. May labing kindness ng Panginoon sa akin. Yung buhay na nandiyan. Ang point ko na, ang Panginoon na 33 years lang siya eh. Eh ako 52 na eh. Kumbaga may advance na buhay pa tayo. Kaya ang palad natin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya doon pa lang titignan mo yun, kanina, alam mo, lagi nga narinamay sa amin ni Risa. Sino kasama? Si Jason yata. Diyan sa preso. Daming patay yan, dadaanan lagi. Sabi ko kay Dennis, punta mo yan. Dinibira mo pandisan ng mabahay yan. Dinibo ka na Dennis, pagbalik. Dahil walang bumili. Bakit? Puro patay pa rin nakatira doon. Puro mga ilang patay na nakatira. Ganun ba?
Kala ko bahay eh. Yung iba kasi may aircon pa eh. Oo, doon sa preso. Sabi ko, grabe. Kasi nabi ko, parang nagbebenta doon sila Jason. Eh, ikutan niya. Pastor, walang bumibili. Sabi ko, mga tao talaga dito patay. Walang bumibili. Grabe ang pupunat. Sa preso, niloloko pa kami ngayon. Pag sabihin mo nun, wag mo muna, testing